May malalim na pagbubuntong hininga ang kumawala kay Camille habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang penthouse. Ang matalim na simoy ng hangin ng Maynila ay humahaplos sa kanyang mukha. Ang mga ilaw ng syudad ay nagkislapan sa ibaba, parang isang karpet ng mga kumikinang na brilyante. Maganda, pero malamig. Parang kanyang buhay. Sa loob ng malaking silid, nagkakasiyahan ang mga bisita, nakikipagpalitan ng tawanan at matataas na usapan. Lahat sila ay bahagi ng mundo ni Victor. Isang mundong puno ng kapangyarihan at lihim. Si Camille, isa lamang siya sa mga palamuti, isang magandang trophy na ipinapakita. Ramdam niya ang bawat tingin, bawat bulong, na tila binubusisi ang bawat galaw niya. Nasanay na siya, pero hindi kailanman nawala ang kirot. Ngayon, mas lalo siyang nakaramdam ng pag-iisa. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki, isang patunay ng bagong buhay na lumalago sa loob niya. Ngunit paano niya mailalabas ang bata sa ganitong mundo? Camille, mahal ko, sumama ka na sa amin. Ang boses ni Victor, malambing ngunit may awtoridad, ay pumukaw sa kanya mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Ngumiti siya ng pilit at sumunod. Nagpatuloy ang gabi sa Grand Ballroom ng Grand Hyatt. Ang bawat hapunan ay parang isang pagtatanghal, at si Camille ang pangunahing artista na hindi pinahihintulutang magkamali. May lumapit sa kanyang isang waitress, dala ang tray ng baso ng alak. Matangkad ito, may matalim na tingin sa mga mata, at isang ngiti na tila hindi umabot sa mga mata. May kung anong kakaiba sa kanyang titig, parang may kinikilala. "Ma'am, pasensya na po," sabi ng waitress, ngunit bago pa man makasagot si Camille, naramdaman na niya ang malamig na likido na bumubuhos sa kanyang dibdib. Isang malaking mantsa ng pulang alak ang dahan-dahang lumaganap sa puting silk gown niya. Unti-unting sinisira ang eleganteng ganda ng damit. Isang napakamahal na lumang gown, regalo ni Victor, na ngayon ay naging canvas ng isang pulang tuldok ng kahihiyan. Naramdaman niya ang init ng pamumula sa kanyang mukha. Narinig niya ang ilang pabulong na tawanan at ang mapanuring tingin ng mga bisita. "Oh my God!" bulong ng waitress, halos hindi narinig. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya." Pero sa ilalim ng mga salitang yon, naramdaman ni Camille ang isang kakaibang kafangiti, isang tagumpay na nakatago sa likod ng paumanhin. Ang mga mata ng waitress ay may kakaibang kislap ng galit. Hindi ito aksidente. Sinadya niya. Agad na lumapit si Victor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ng mantsa. Ngunit alam nilang pareho na wala ng pag-asa. "Ayos lang ba kayo, mahal ko?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing sa harap ng lahat. Ngunit nang tumingin siya sa waitress, ang kanyang mga mata ay naging yelo. Ang waitress, na ngayon ay nakaramdam ng takot, ay mabilis na naglakad palayo, nawala sa karamihan. Ngunit ang tingin nito, ang tingin na iyon, ay nanatili sa isip ni Camille. Dinala ni Victor si Camille palabas ng ballroom, papunta sa kanilang kotse. Sa loob ng sasakyan, katahimikan ang bumalot sa kanila. Pinunasan ni Victor ang mantsa sa kanyang damit. "Hindi dapat nangyari ito," mahinang sabi niya. "Victor, hindi ito aksidente," bulong ni Camille, halos hindi makahinga. Nakita ko sa mga mata niya. Galit siya. Hindi sumagot si Victor, ngunit kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. "Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa waitress na yon," sabi niya sa kausap. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig. "Hanapin mo siya. Pagkatapos, sirain ninyo ang buhay niya." Ang mga huling salita ni Victor ay nagpalamig sa dugo ni Camille. Alam niya, sa mundong ito, ang sirain ninyo ang buhay niya ay hindi lamang isang pagbabanta. Ito ay isang pangako. Ang bahay, ang apartment na ito na kasing liit ng hawla
ay ang kanyang buong mundo at malapit na itong mawala. Nakatitig si Sheila sa tulog na mukha ng kanyang anak, si Nico. Ang kanyang manipis na katawan ay huminga ng mahirap. Ang tunog ng hirap niya ay pamilyar na musika sa tenga ni Sheila. Sa tabi ng unan, nakahanda ang nebulizer at ang inhaler. Ito ang kanyang pinakamamahal, ang kanyang tanging pag-asa sa mundong ito. Kung wala si Nico, wala na si Sheila. Ngunit ang pondo para sa gamot niya ay paubos na, at ang bayad sa renta, na ilang buwan nang nahuhuli, ay magiging dahilan upang tuluyan silang mawalan ng matitirhan. Kaya't nang makita niya si Camille Cruz sa Grand Hyatt, ang asawa ni Victor, sa lahat ng tao, ang lahat ng galit at sakit ay bumalik. Ang mamahaling damit, ang kinang ng alahas, ang mukha na walang bakas ng paghihirap. Isang matamis na puot ang nagtulak sa kanyang kamay na aksidenteng matapon ang pulang alak. Ang makita ang gulat at kahihiyan sa mukha ni Camille ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kasiyahan, isang malamig na paghihiganti. Subalit, alam niyang maling tao ang pinagbuntunan niya ng galit. Si Victor ang tunay na kaaway. Lumipas ang ilang oras. Nagising si Nico, humingi ng mainit na gatas. Ibinigay niya iyon habang nagbabasa ng lumang kwento. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Nang matulog na muli si Nico, inilabas ni Sheila mula sa ilalim ng kanyang kumot ang isang maliit na kahon ng lata. Sa loob, naroon ang isang lumang litrato, isang batang Sheila. Nakangiti, yakap-yakap ang isang batang Victor. Ang mga mata ni Victor noon ay puno ng pagmamahal, hindi ang lamig na nakita niya sa mga mata nito kanina sa hotel. Ang alaala ng kanilang pag-ibig ay parang isang matamis na bangungot. Iniwan siya ni Victor, biglaan, walang paliwanag, para lamang malaman niya kalaunan na nagpakasal ito sa anak ng isang makapangyarihang pamilya, si Camille. Ramdam niya na si Camille ang naging dahilan ng kanyang pagdudurusa. Sa isang iglap, ibinalik niya ang litrato sa kahon, tila isang masakit na memorya na kailangan niyang ibaon muli. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng isang mesa, tumunog ang kanyang cellphone, ang manager ng Grand Hyatt. "Miss Reyes," sabi ng manager, ang kanyang boses ay formal. "Mayroon kaming natanggap na maraming reklamo mula sa mga bisita. Hindi na namin kayang ipagpatuloy ang iyong serbisyo." Binitawan ni Sheila ang hawak niyang baso. Basag. "Ano po? Pero wala po akong ginagawang masama." "Hindi na mababago ang desisyon," malamig na tugon ng manager. "Maaari mo nang kunin ang iyong huling sahod. Huwag ka nang babalik." Nawalan siya ng trabaho. Ang nag-iisang trabaho na nagbibigay sa kanya ng sapat na pera para sa gamot ni Nico. Umulan ng malakas habang pauwi si Sheila. Ang bawat patak ay parang luha ng langit, kasabay ng kanyang sariling pagluha. Paano na sila? Paano na si Nico? Nang marating niya ang kanyang apartment, isang papel ang nakadikit sa pinto. Isang notice of eviction. Para silang mga daga na pinipilit palabas ng kanilang lungga. "Nico," bulong niya, ang kanyang puso ay dumudurog. "Patawarin mo si Mama." Ilang araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente sa Grand Hyatt, ngunit ang mga salita ni Victor ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Camille. Sirain ninyo ang buhay niya. Hindi niya makalimutan ang tingin sa mga mata ng waitress, Sheila. Mayroong kung anong pamilyar doon, isang kirot na lampas sa simpleng galit ng isang tao. Napansin niya ang pagiging tahimik ni Victor. Hindi na ito nagbanggit ng waitress. Tila ba ayaw niyang pag-usapan. Ang katahimikan na yon ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw. "Victor, kumusta na ang waitress na yon?" tanong ni Camille isang gabi habang naghahapunan. Tumingin si Victor sa kanya. May ngiti sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap. "Wala ka nang dapat ipag-alala, mahal ko. Nakaayos na ang lahat. Hindi ka naguguluhin ng kung sino."
Ang sagot na yon ay hindi nagpakalma kay Camille. Sa halip, lalo siyang kinabahan. Alam niya ang ibig sabihin ng nakaayos na ang lahat sa mundo ni Victor. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa silid-aralan ni Victor, may nakita siyang isang kahon na nakatago sa ilalim ng mga libro. Hindi ito isang bagay na karaniwang itinatago ni Victor. Mayroong pamilyar sa kahon. Nang buksan niya ito, isang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang ilang lumang liham, ilang sulat kamay, at isang litrato. Kinuha niya ang litrato. Isang mas batang Victor, nakangiti ng maluwag. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa balikat ng isang babae. Ngunit hindi iyon si Camille. Ang babae ay may matalim na tingin sa mga mata, puno ng buhay. Ang kanyang ngiti ay maluwag at walang bahid ng pagpapanggap. At doon, parang kidlat, nagliwanag ang isip ni Camille. Ang mga mata, ang parehong matalim na tingin na nakita niya sa waitress sa Grand Hyatt. Ang parehong nangiti na hindi umabot sa mga mata. Ito si Sheila. Nagkabalikan ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isip. Ang galit ni Sheila. Ang labis na pagiging agresibo ng waitress. Ang kakaibang katahimikan ni Victor. Inutusan niya ang paghahanap ng waitress para lamang sa isang aksidenteng pagtatapon ng alak? O mayroon pang mas malalim na dahilan? Napaatras si Camille. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang litrato. Ang pagdududa ay bumalot sa kanyang isip at puso. Bakit itinago ni Victor ang litratong ito? Ano ang koneksyon niya kay Sheila? Bigla, narinig niya ang boses ng dalawang katulong na nagbubulungan sa labas ng pinto. Kawawa naman daw yung waitress sa Grand Hyatt, sabi ng isa. Bigla na lang daw nawala ng trabaho, tapos pinapaalis pa sa tinitirhan niya. Talaga? Ang malas naman niya, sagot ng isa pa. Sabi nga ni Aling Nena, baka daw may nagalit na malaking tao sa kanya. Alam mo na, ang mga mayayaman, konting galaw lang, wasak na ang buhay. Napatigil si Camille, ang kanyang puso ay kumakabog. Ang mga balita tungkol kay Sheila ay sumasabay sa mga salita ni Victor. Ang kanyang sariling asawa, ang ama ng kanyang magiging anak, ay sinisira ang buhay ng isang tao at ang dahilan ay mas malalim kaysa sa isang baso ng pulang alak. Ang kanyang pag-iisip ay napuno ng takot, hindi lamang para kay Sheila, kundi para na rin sa kanyang sarili at sa kanyang magiging anak. Ang hangin. Kailangan ni Nico ng hangin. Ngunit ang bawat paghinga ng kanyang anak ay isang pakikipaglaban. Tumakbo si Sheila sa madilim at makipot na eskinita, yakap-yakap ang kanyang anak. Ang malakas na ulan ay bumuhos, nagpapahirap sa bawat hakbang. Sa likuran niya, naririnig pa rin niya ang mga sigaw ng mga tauhan ng may-ari ng apartment, ang mga banta ng pagpapaalis. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay sumabay sa bawat paghinga ni Nico. Mama, hindi ako makahinga. Bulong ni Nico. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kaya mo yan, anak. Konting tiis na lang. Pilit ng ngiti ni Sheila. Ngunit ang kanyang puso ay umiiyak. Wala na siyang pera. Wala na siyang tirahan. Wala na siyang trabaho. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala. Parang bula. Nang makarating sila sa isang maliit na tindahan, nagmamadali siyang naghahanap ng gamot para sa hika ni Nico. Ngunit ang kanyang wallet ay walang laman. Walang kahit isang sentimo. Naku, Ineng, wala na kayong pera? Paano yan? Ayaw na naming magpautang, sabi ng tindera. May awa sa mga mata, ngunit matigas ang desisyon. Nanginginig ang mga kamay ni Sheila habang kinakapan niya ang bulsa, umaasang may mahahanap pa. Wala. Wala na talaga. Bumalik siya kay Nico na ngayoy mas lalong naghihirap. Ang kanyang mga labi ay nangingitim at ang kanyang mukha ay namumutla. Nico, anak, kumapit ka lang. Bulong niya. Yakap-yakap ang anak na walang malay. Dadating ang tulong. Dadating.
Ngunit ang tulong na yon ay tila napakalayo. Sa ilalim ng ulan, nagpatuloy si Sheila sa pagtakbo, hawak ang anak. Ang lamig ay kumakain sa kanyang mga buto, ngunit ang init ng pagmamahal niya kay Nico ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Nakarating sila sa isang public health center, isang maliit at lumang gusali na puno ng tao. Ang bawat upuan ay puno, at ang mga mukha ng mga pasyente ay puno ng pag-asa at paghihirap. "Doktora, tulungan niyo po ang anak ko!" Sigaw ni Sheila, halos mawalan ng boses. Agad na inasikaso ng mga nurse si Nico. Isinukbit nila ang oxygen mask sa kanyang mukha, at ang tunog ng makina ay nagbigay ng kaunting pag-asa. Ang kalagayan ng bata ay malubha, sabi ng doktor pagkatapos niyang suriin si Nico. Kailangan niya ng agarang pagpapaospital at masusing paggamot. Kung hindi, maaaring mapanganib ang kanyang buhay. Parang gumuho ang mundo ni Sheila. Ang mga salita ng doktor ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. "Hindi ko po kayang bayaran, doktora." Bulong niya, ang kanyang mga luha ay umaagos. "Wala na po akong pera." Niyakap niya ang anak na ngayon ay tahimik na nakahiga. Ang kanyang maliit na katawan ay halos hindi gumagalaw. Ang ganti ni Victor, wasak na ang kanyang buhay. At ngayon, pati ang buhay ng kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Ang litrato ni Victor at Sheila na hawak pa rin niya ay naging isang pasanin sa kanyang kaluluwa. Ang pangunawa na ang kanyang asawa ay responsable sa pagdurusa ni Sheila at posibleng may mas malalim na dahilan ay nagtulak sa kanya na kumilos. Hindi niya kayang manatili sa kanyang ginintuang hawla habang may ibang tao na naghihirap nang dahil sa kanila. Nagbihis si Camille ng pinakasimpleng damit, isang simpleng blusa at pantalon. Kinuha niya ang kanyang lumang kotse na matagal nang hindi niya ginagamit at lumabas ng bahay nang walang paalam kay Victor. Hindi niya kayang harapin ang mga tanong nito. Ang kanyang pagmamaneho ay nagdala sa kanya sa mga kalsada na kailanman ay hindi niya naisip na mapupuntahan, ang mga makipot at maalikabok na eskinita ng mga informal settlers. Ang bawat sulok ay puno ng kalungkutan at paghihirap na nagpasidi sa kanyang konsensya. Huminto siya sa isang lugar na pinaghihinalaan niyang tirahan ni Sheila. Malayo pa, nakita niya ang isang gusaling tila ospital o health center. Naglakad siya patungo roon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Naroon nga si Sheila. Mula sa di kalayuan, nakita ni Camille si Sheila. Nakaupo ito sa isang plastic na upuan sa labas ng emergency room. Ang kanyang mukha ay maga sa kaiiyak at ang kanyang mga mata ay nanlulumo. May maliit na bata itong yakap na may oxygen mask. Nanginig ang buong katawan ni Camille. Ito ang bunga ng utos ni Victor. Narinig niya ang pag-uusap ni Sheila at isang nurse. Ang boses ni Sheila ay nanginginig sa desperasyon. "Ang pangalan po niya ay Nico Reyes," sabi ni Sheila sa nurse habang pinipirmahan ang isang papel. "Cruz." Ang huling salita. Ang huling salita ay parang isang malakas na tunog sa kanyang isip. Reyes, Cruz. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nagsimula siyang maglakad palapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata. Habang papalapit siya, nakita niya ang mukha ng bata na matamlay at namumutla. Ngunit sa ilalim ng maskara ng sakit, nakita ni Camille ang mga pamilyar na hugis ng mukha. Ang matulis na baba, ang matangos na ilong, ang parehong linya ng panga. Hindi ito maaaring mangyari. Ang pagkakapareho ay nakakagulat. Isang replika ng isang mas batang Victor. Napaatras si Camille, ang kanyang mga kamay ay napasubsob sa kanyang bibig. Naguguluhan siya, nanginginig, at puno ng takot. Si Nico, anak ni Sheila. Mayroon siyang apelyidong Cruz. At ang bata ay kamukha ni Victor. Ang lahat ng iniisip niya, ang lahat ng kinatatakutan niya, ay tila nagkatotoo sa isang iglap. Ang anak ni Sheila, ang bata na inosenteng nahaharap sa kamatayan, ay anak din ni Victor.
Ang kanyang sariling asawa, ang ama ng kanyang magiging anak, ay sinisira ang buhay ng kanyang sariling dugo. Nanginginig si Camille habang nagtatago sa isang sulok ng hospital corridor ang mga salita ni Sheila at ang mukha ni Nico ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang katotohanan ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa kanyang puso. Hindi niya kayang tingnan ang batang iyon na naghihirap ng walang ginagawa. Sa kabila ng kanyang galit at pagtataka, ang kanyang puso ay nag-utos sa kanya na kumilos. Naglakad siya patungo sa kahera, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto ko pong bayaran ang lahat ng gastusin para sa batang si Nico Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pakisigurado po na makukuha niya ang pinakamahusay na paggamot at ilipat siya sa pribadong silid. At huwag niyo pong sasabihin sa kanyang ina kung sino ang nagbayad. Medyo nagulat ang kahera, ngunit agad na tumalima. Nang matiyak na ligtas na si Nico, kahit paano, lumabas si Camille ng ospital. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya kayang harapin si Victor nang wala siyang sapat na ebidensya. Kailangan niya ng kumpirmasyon, kailangan niya ng pruweba. Isang lumang contact number ang naalala niya, isang matandang detective na dating nagtrabaho para sa kanyang pamilya. Sumakay siya sa taxi at nagtungo sa isang maliit na coffee shop sa kabilang dulo ng lungsod. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, binigyan niya ang detective ng lahat ng impormasyon na alam niya. Ang pangalan ni Sheila Reyes, ang pangalan ni Nico, at ang suspetsa niya tungkol sa koneksyon ni Victor. Gusto ko lang po ng katotohanan, sabi niya sa detective. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Kahit anong lumabas, kailangan kong malaman. 2 araw ang lumipas, na tila 2 linggo sa pakiramdam ni Camille. Hindi niya kinakausap si Victor, laging may palusot para maiwasan ito. Ang tensyon sa bahay ay naramdaman kahit ng mga katulong. Hanggang isang hapon, tumunog ang kanyang cellphone, ang detective. Ma'am Camille, meron na po akong balita, sabi ng detective. Ang kanyang boses ay seryoso. Nakuha ko na po ang birth certificate ng bata. Nagmamadali si Camille na nagtungo sa isang tahimik na lugar sa hardin. Ano po ang nakasulat? Tanong niya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang pangalan po ng ama, Victor Andrade Cruz. Bumagsak ang cellphone ni Camille sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang isang putok sa kanyang tenga. Ang mundo niya ay umikot. Ang katotohanan ay parang isang pader na bumagsak sa kanya. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay naging katotohanan. Si Nico ay anak ni Victor. Ang kanyang asawa ay sinisira ang buhay ng kanyang sariling anak. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Victor na pumasok sa garahe. Bumalik na ito. Ang oras ng paghaharap ay dumating na. Pagpasok pa lang ni Victor sa loob ng bahay, naramdaman na niya ang kakaibang katahimikan. Hindi siya sinalubong ni Camille sa pinto, isang bagay na bihirang mangyari. Ang hangin ay mabigat, puno ng hindi masabing tensyon. Nakita niya si Camille na nakatayo sa sala. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Sa sahig, malapit sa kanyang paanan, nakita niya ang kanyang cellphone at isang puting sobre. Camille, ayos ka lang ba, mahal ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may pag-aalala. Dahan-dahang humarap si Camille. Ang kanyang mga mata ay pula sa kaiiyak at ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel. Victor, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may matalim na tunog. Pinapatay mo ang sarili mong anak. Parang may bumagsak na kidlat kay Victor. Ano ang sinasabi niya? Anak? Ano ang pinagsasabi mo, Camille? May sakit ka ba? Nahihibang ka na ba? Galit na tanong ni Victor. Pakiramdam niya ay inaatake siya.
Kung ano man ang sinasabi ng waitress na iyon sa'yo, huwag kang maniniwala. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi siya ang nagsabi, sagot ni Camille at inihagis ang papel sa mesa. Ang nakasulat mismo dito. Kinuha ni Victor ang papel, isang birth certificate. Sa unang tingin, hindi niya maintindihan. Pagkatapos, ang pangalan ng bata, Nico Reyes, at sa ilalim, ang pangalan ng ama, Victor Andrade Cruz. Nanginginig ang buong katawan ni Victor. Hindi ito totoo. Imposible. Hindi! Sigaw niya at ibinagsak ang mahal na florera sa sahig na basag sa libu-libong piraso. Ito ay isang paninira, isang pagpaplano. Si Sheila, gusto niya lang tayong sirain. Hindi, mahinahong tugon ni Camille, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Sinira mo ang buhay niya, Victor, at sa paggawa mo noon, sinisira mo rin ang buhay ng sarili mong anak. Si Nico Victor, anak mo. Ang mga salita ni Camille ay parang martilyo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang ulo. Ang mukha ni Sheila, ang kanyang mga mata, na puno ng puot sa Grand Hyatt, ay nagbalik sa kanyang isip. Ang mga alaala ng nakaraan, ng kanilang pag-iibigan, ay bumalik ng sunod-sunod. Ang pag-alis niya kay Sheila, nang walang paliwanag, ang kanyang pagpapakasal kay Camille upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang pagtatago, ay umikot sa kanyang isip. Napaatras si Victor, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tinakpan niya ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang paghihiganti niya, ang kanyang walang awa na utos, ang kanyang pagiging bulag sa nakaraan. Ang lahat ng ito ay bumalik upang saktan siya. Anak ko. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Ang anak ko. Nakaharap siya sa pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. At ang sakit na naramdaman niya ay mas masakit pa sa anumang pinsalang natanggap niya sa kanyang mga labanan. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makina ang bumabalot sa silid. Nakaupo si Sheila sa tabi ng kama ni Nico. Ang kanyang anak ay payapang natutulog. May oxygen mask pa rin sa kanyang bibig. Kahit papaano, ligtas na ito. Mayroon nang nagbayad para sa operasyon at paggamot. Isang anonymous donor daw. Sino maman iyon, malaki ang utang na loob niya. Ngunit ang isip niya ay hindi pa rin mapakali. Ang lahat ng nangyari sa nakaraang linggo ay parang isang bangungot. Ang pagkawala ng trabaho, ang pagpapaalis sa apartment, at ang halos pagkawala ng kanyang anak. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay pumukaw sa kanya. Inangat niya ang kanyang tingin. At doon, nakita niya si Victor Cruz, ang kanyang dating kasintahan, ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ang lalaking bumalik upang tapusin ang kanyang pagdurusa. Sa likuran ni Victor, nakita niya si Camille, ang babaeng naging asawa ni Victor, ang babaeng pinagbuhusan niya ng pulang alak. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Sheila, agad na lumapit kay Nico, na tila pinoprotektahan ito mula sa presensya ni Victor. Umalis ka. Wala kang karapatan na lumapit sa anak ko. Ang mukha ni Victor ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Sheila, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mag-usap? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Galit na tugon ni Sheila. Pagkatapos mong sirain ang lahat ng meron ako, ang aking trabaho, ang aking bahay, halos patayin mo ang aking anak. Lumayas ka dito. Hindi ko alam, Sheila. Bulong ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Nico. Hindi ko alam na siya ang anak ko. Natigilan si Sheila. Ano ang sinasabi niya? Anak niya? Paano niya nalaman? Nagsisinungaling ka. Sigaw ni Sheila. Wala kang pakialam sa kanya. Wala kang pakialam sa amin.
Totoo ang sinasabi ni Victor, Sheila. Sabi ni Camille na ngayon ay lumapit na rin. Nalaman namin ang tungkol kay Nico. Alam na namin ang lahat. Napakunot ang noo ni Sheila. Ang lahat? Alam nila ang lahat? Nico, anak ko. Bulong ni Victor at dahan-dahang lumapit sa kama ni Nico. Ngunit pinigilan siya ni Sheila. Huwag kang lumapit, sabi ni Sheila. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Hindi ikaw ang ama niya. Hindi ka kailanman naging ama niya. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Ang lahat ng sakit, galit at pagtataksil ay bumalik sa silid. Ang kanilang mga tinig ay tumataas at ang mga alaala ng nakaraan ay sumabog sa kanilang pagitan. Nang akmang susugurin na ni Sheila si Victor, humakbang si Camille sa pagitan nila. Tama na, sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Mayroon akong alok sa'yo, Sheila. Isang paraan para mabayaran ang lahat ng ito. Nakatahimik ang silid. Tanging ang tunog ng paghinga ni Nico at ang tibok ng puso ni Camille ang naririnig. Ang mga mata ni Victor at Sheila ay nakatuon sa kanya, puno ng pagkalito at pagdududa. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Sheila. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huminga ng malalim si Camille. Ang pamilya Cruz ang magbabayad ng lahat ng gastusin para sa pagpapagamot at pagpapagaling ni Nico. Sabi niya, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Kasama na ang permanenteng tirahan at financial assistance para sa inyong dalawa. Nagulat si Sheila. Hindi ito ang inaasahan niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Camille. Ngunit hindi ito libre, Sheila. Sabi ni Camille, ang kanyang mga mata ay matalim. May utang ka sa amin at babayaran mo iyon. Napatingin si Sheila kay Victor na ngayon ay tahimik lang na nakikinig. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Gusto kong magtrabaho ka para sa akin. Patuloy ni Camille. Bubuo ako ng isang foundation na tutulong sa mga inang nag-iisa at mga batang nangangailangan. Isang lugar kung saan ang mga katulad mo ay makakakuha ng tulong at gusto kong ikaw ang maging bahagi nito. Nabigla si Sheila. Ito ay isang alok na hindi niya kayang tanggihan. Ang kanyang anak ay makakakuha ng paggamot at magkakaroon siya ng bagong simula. Ngunit ang kanyang pride, ang kanyang galit. Bakit? Tanong ni Sheila. Ang kanyang boses ay nagtatago ng sakit. Para ano? Para paglaruan niyo ako ulit? Hindi, Sheila, sabi ni Camille at tiningnan si Victor. Para masira ang cycle ng galit. Para makita mo na mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Kahit paano. Tiningnan ni Sheila si Nico, ang kanyang anak, na payapang natutulog. Ang kanyang tanging pag-asa. Ang kanyang dahilan para mabuhay. Ang pagtanggi sa alok na ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa kaligtasan ng kanyang anak. Dahan-dahang tumango si Sheila. Sige, bulong niya. Tinatanggap ko. Isang linggo ang lumipas. Mabilis na nakarecover si Nico. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal at ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag. Inilipat sila ni Camille sa isang maliit ngunit malinis na apartment at sinimulan na ang pagbuo ng foundation. Isang hapon, nasa opisina si Sheila, nagbabasa ng mga dokumento tungkol sa foundation. Ang opisina ay maliit, ngunit malinis at puno ng pag-asa. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang pagbabayad ng utang, kundi pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Biglang bumukas ang pinto. Si Victor. Sheila, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Gusto ko lang ito. Inabot niya ang isang sobre, isang malaking tseke. Para kay Nico. Tiningnan ni Sheila ang tseke. Isang malaking halaga ng pera na makapagpapabago ng kanilang buhay. Ngunit naaalala niya ang mga salita ni Camille. Hindi ko po ito matatanggap, Sir Victor, sabi ni Sheila, at ibinalik ang tseke. Babayaran ko po ang utang ko sa paraan na sinabi ni Ma'am Camille. Hindi ko kailangan ng inyong pera.
Kailangan ko ng trabaho. Nagulat si Victor. Hindi niya inaasahan ang tugon na yon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Sheila. Isang ngiti na hindi na puno ng galit, kundi ng bagong pag-asa. Inilagay ni Sheila ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga dokumento ng foundation. Ang mga salita sa papel ay tila nagbigay sa kanya ng bagong layunin. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting gumaling ang mga sugat. Si Nico, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay malusog na ngayon. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa kanilang maliit na apartment, isang musika sa tenga ni Sheila. Ang dating tunog ng hirap niya sa paghinga ay napalitan ng tunog ng buhay. Sa foundation, nahanap ni Sheila ang kanyang bagong layunin. Araw-araw, tinutulungan niya ang mga inang nag-iisa na katulad niya, mga inang nawalan ng pag-asa, ngunit nangangailangan lamang ng kaunting tulong. Nakita niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa kanila, at ang kanyang mga karanasan ay nagbigay sa kanya ng empatiya. Isang araw, habang tinutulungan niya ang isang bagong aplikante, may kumatok sa pintuan ng opisina, si Camille. "Kape?" tanong ni Camille. May ngiti sa labi, hawak ang 2 tasa. Tumango si Sheila, ngumiti pabalik. Umupo si Camille sa harap niya at silang dalawa ay uminom ng kape sa katahimikan. Hindi na sila nag-uusap ng marami, ngunit sa kanilang mga mata, mayroong isang pag-unawa, isang paggalang na unti-unting lumago mula sa abo ng kanilang nakaraan. "Salamat," bulong ni Sheila. Sa wakas ay nabasag ang katahimikan. "Salamat sa lahat, Ma'am Camille." "Hindi mo na kailangang magpasalamat, Sheila," tugon ni Camille. Ang kanyang boses ay malambing. "Ikaw ang nagpapatunay na tama ang desisyon ko." Hindi na sila magkaaway. Hindi na rin sila estranghero. Nagkita sila sa gitna, sa isang lugar kung saan ang pagpapatawad ay posible. Minsan, nakikita niya si Victor. Dumadalaw ito kay Nico. Palagi itong nakatayo sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ng kanyang anak na naglalaro. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ngunit mayroon na ring bahid ng pag-asa. Hindi pa ito nagiging isang tunay na ama, ngunit nagsisimula na ito sa kanyang sariling paglalakbay ng pagtubos. Isang gabi, habang binabasahan ni Sheila si Nico ng isang kwento sa kanilang apartment, ang kanyang anak ay humalik sa kanyang pisngi. "Mahal kita, Mama," bulong ni Nico. "Mahal na mahal din kita, anak," sagot ni Sheila. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Napatingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng siyudad. Sa labas, ang mundo ay patuloy na umiikot. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, mayroon silang kapayapaan. Ang galit ay nawala. Ang sakit ay naghilom. At ang pagpapatawad ay nagdala sa kanila sa isang lugar kung saan ang lahat ay maaaring magsimulang muli. Hindi na sila mga biktima ng nakaraan, kundi mga arkitekto ng kanilang sariling kinabukasan.